tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri upang magkasama-sama. Isang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon ang gawaing ito upang hindi lang mapaigting ang ating samahan bilang isang system, ang DSOB, hindi lang bilang isang diocese, kundi bilang isang simbahan. At napakaganda na sa pagtitipong ito, ngayong yubileo ng Pag-asa, ipinapaalala sa atin na ang ating tungkulin, ang ating atas at misyon bilang mga Katolikong paaralan, bilang mga pandiosesanong paaralan, ay lalong maghatid ng pag-asa at mailapit ang ating kabataan kay Kristong ating Panginoon. Noong isang linggo ay sinama ko po lahat ng mga pari sa Quiapo. Ewan ko kung darating ang panahon, maisama ko rin kayo sa Quiapo. Biyernes po nung sinama ko sila para maramdaman nila yung marubdob at nag-uumapaw na damdamin at pananalig ng mga kadeboto ng Pong Nazareno. Ngunit aminin ko na medyo malungkot ako nung pagkatapos ng pagpunta sa Quiapo dahil hanggang sa pag-uwi ko ay hindi ko nakita, hindi ko napanagpo yung isa sa paborito kong karakter sa Quiapo. At yun ay yung pusa ng Nazareno kung tawagin ko siya. Kasi noong ako'y nasa Quiapo, tuwing nagmimisa ako, di ko alam kung bakit, lalo na kung ako, doon siya lumalabas. At alam nyo, iba siguro sa inyo, nanonood ng live streaming, maraming nanonood ng misa sa Quiapo. Talagang sinasadya niyang doon siya magpapakita kung kailan naka-focus sa akin yung camera, doon siya dadaan sa likod ko, doon siya tatalon, doon siya iikot. Kaya agaw atensyon siya. Kaya nga di lang minsan, ginagamit ko na rin siya. Si Amang panay nagpapakita naman siya, umi-extra siya, nagmo-moment siya. So sabi ko, sige, isasama na rin kita sa pagninilay. At sinasabi ko nga doon sa mga kadiboto, kung tutuusin, kainggit-inggit yung pusang iyon. Kasi kung mapunta po kayo sa Quiapo, minsan matapat kayo, may masungit yung ibang usher, hindi kayo papayagang magtagal doon sa paanan ng Nazareno. Ilang segundo lang kayo sabihin sa inyo, sige po, tama na po yan, doon na kayo magdasal sa simbahan. Marami pa po. Kasi mahaba yung mga nasa pila ng pahalik sa paanan ng Nazareno. At sabi ko nga sa kanila, tanging yung pusa lang ang hindi nasasaway. At yung pusa lang yung natutulog pa. No? At pumapailalim pa siya rin sa parang saya ng Nazareno ng pagkatagal-tagal. At siya lang yung manik-manaog na nakapupunta at nakalalapit sa kanya nang walang nakapipigil. Kaya sabi ko nga, daig tayo ng pusang iyon. Pero sabi ko nga sa kanila, pagmasdan niyo yung pusang iyan, pagbaba niya, pusa pa rin. Asal pusa pa rin. Kahit na ilang beses siyang makamanik-manaog, makalapit, makadulog sa Nazareno, pagbaba niya, pusa pa rin siya kung umasta. Hindi ko lang alam kung nagdarasal siya bago kumain ng daga. Pero walang pinagbago sa kanya. Bagamat ilang beses siyang nakalalapit doon sa Nazareno. Kaya sabi ko, ang tanong ko, tayo kaya may pinagbago, pinagkaiba kaya tayo? Baka naman tayo rin nakailang lapit na, nakailang simba na, nakailang dasal na, nakailang haplos na, pero pagbaba pa rin ng altar, pareho pa rin. Sa ating konteksto, maganda rin tanungin. Sa atin sa DSOB, pagkaraan ng ating mga estudyante, siguro nga sabihin natin, may nabago naman, Bishop.
Marami silang natutunan, marami silang nalaman, pero ang mas maganda rin tanong natin, mas nailapit ba natin sila kay Kristo? Mas napanibago ba sila, hindi lang ng kanilang kaalaman, kung hindi ng karunungan ng Diyos? Mas napagtanto ba nila na ang tunay na asamin, hindi ang kayamanan ng mundo, kundi ang kayamanan ng Diyos? Nung isang araw ako po ay nasa BPSU at sinabi ko nga sa kanila, magtulong-tulong tayo. Huwag lang natin tulungan ang mga estudyante na mangarap at makamit ang kanilang ambisyon. Mahalaga po ang ambisyon, pero mahalaga din higit sa lahat ang misyon. Kaya sabi ko sana doon sa BPSU, ang paaralan na ito, hindi lang ihatid sila sa ambisyon, kung hindi ihatid sila sa misyon. At kung yun ay hamon ko sa isang state university, lalo't higit sa isang katolikong paaralan. Hindi lang natin nililiwanagan ang mga kabataan tungo sa kanilang ambisyon, kung hindi tungo sa kanilang misyon. Hindi lang tungo sa kayamanan, kung hindi tungo sa kaligtasan. Yun daw ang napakahalaga. Kaya nga kahit nung kaming mga pari ay nagtipon-tipon, binahagi ko sa kanila, at the end of the day, it is all about salvation. Not just about programs, plans, and projects. Mahalaga po yun. Kailangan natin yun. Pero ang tanong, ihahatid ba tayo nito sa kaligtasan? Sapagkat yun naman talaga ang misyon ng isang katolikong paaralan. Yun ang misyon naming mga pari. Yun ang misyon ng bawat Kristiyano. Ang maghatid at magtulungan sa kaligtasan. Hindi ba napansin nyo, yun ang problema ng bayan natin ngayon? Nakakaligtaan na ng mga tao ang kaligtasan. Kaya kahit makapangalumbat na lang, makapagsinungaling na lang, makapag-agawan na lang sa pwesto, at kung ano-ano pang kaguluhan, anong pinagmumulan ng lahat ng gulong ito? Nakakaligtaan nila ang kaligtasan. Dahil kung maaalala lang nila na ang pinakamahalaga sa lahat ay kaligtasan, ang kanilang gagawin ay magmumula sa pananaw ng kaligtasan. Na kapag halimbawa meron deal, ang tanong, ililigtas ba tayo nito? Makaliligtas ba to? O panganib pa ito sa kaligtasan? Di sana wala ng mga ghost projects. Sana wala ng mangungurakot. Sana wala na magpapakalat ng fake news. Sana wala na mga intriga. Sana wala nang mag-aaway kung maaalala natin na ang misyon pala natin ay kaligtasan. Gayon din sa atin, sa DSOB. Oo, minsan, at salamat Father Edgar, Father Alwin at sa ating Board of Trustees at sa tulong ng mga principals, inaamin natin marami tayong kahinaan pa, marami pa tayong pagkukulang, marami pa tayong kailangang ma-improve, kailangan pang gawin. Pero at the end of the day, ang itatanong natin kung ano meron tayo, paano natin pagsusumikapan lalong ipangaral, lalong ipaalala ang kaligtasan para sa bawat isa. Dahil sa bandang huli, oo, meron po tayong mga standards, meron tayong mga dapat pangalagaang panuntunan, pero ang pinakasukatan higit sa lahat ay naganap natin ang ating misyon tungo sa kaligtasan at pagpapanibago ng ating lipunan.
ng ating simbahan, ng ating mga sarili. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin kung papaano ibinangon, pinagaling ni Jesus yung babae. Inunat niya, pinabangon niya. At sa unang pagbasa, narinig natin, sinabi ni San Pablo na maraming mga elementong nag-aaway-away, gumugulo, puwersa ng kadiliman, puwersa ng laman. At di ho ba ito yung gumugulo sa ating mga estudyante at maging sa ating mga sarili? Kaya nga, mas lalo nating kailangan ang kaligtasan at liwanag ni Kristo. Liwanag, sapagkat uusbong ang pag-asa kung may liwanag, light. Kaya bilang pabaon ko din sa ating pagtitipon ngayon, let me begin with that word light as our takeaway. As we are reminded that it is salvation that is our mission, our aim, our goal. Diba ang tawag din sa salvation ay light. Diba pagdating sa ngayong mag-uundas, diba? Ano yung dasal natin? Eternal light shine upon them, O Lord. Because light is salvation. Na sana yung mga kabataan pupunta sa atin na nadidiliman dahil sa kasalanan, kaguluhan, kamangmangan. Sana hindi katulad ng pusa ng Nazareno na aalis na parang wala nang nangyari. Kundi lalabas, magtatapos ang ating mga estudyante, maging ang ating mga guro at kawani ng may liwanag. Light. L. Look with love. Pray that you may look with love every day, just like Jesus when He healed that woman. The miracle began when He looked with love. Pray for that grace every day bago kayo pumasok sa classroom. Lord, teach me to look with love. Lalo na ngayon, komplikado na ang mga kabataan natin. Hindi natin alam kung ano mga nasa loob nila. Hindi natin agad mababasa. Kaya lalo na, bawal na ang judgmental ng gusto. Dahil minsan yung mga ngingiti-ngiti, yung pala ang mas may malalim na pinagdaraanan. Yung pinapagalitan natin kasi sila yung pinakamalikot. Pero baka kasi doon lang sila sa paaralan mas nakakapag-express. Kaya look with love. I inspire hope. Do not just impart knowledge. Inspire hope. Kailangan ng mundo natin ngayon ng pag-asa. Kaya nga siguro pinili ni Papa Francisco na ngayong yubileo, pag-asa ang paigtingin. And let that be our invitation. As we look with love upon the people we meet, the people we serve, inspire hope. G, guide with mercy. Guide with mercy. Guide with patience. Guide with understanding. Guide with charity. So that we will be able to accomplish our mission. H, heal and uplift. Paghilumin. Tandaan nyo, ang bawat isang kaharap natin, kailangan ng paghihilom. We all have our wounds. Kahit si Bishop po may wounds din. Kahit po ako, kailangan ko ng upliftment. Because our journey is fraught with many challenges and difficulties. And more so in a Catholic school, we are instruments of healing. Healing. Sana, pag nagka-reunion kayo, lumapit sa inyo yung mga alumni at sabihin sa inyo, Ma'am, Sir, kayo yung tumulong sa akin, nag-encourage sa akin nung down ako nun. Sana hindi lang nila masabi, kayo po yung nagturo sa amin. It will be more encouraging, more uplifting when they say, kayo po yung nag-encourage sa akin
Nung down na down po ako noon, di nyo lang alam po, sir. Pero kayo po yung gusto ko na ho talagang sumuko noon. But you uplifted me just like what Jesus did to that woman. And teach with truth. Teach with truth. Katotohanan. Dahil sa mundo rin natin ngayon, maraming naguguluhan dahil hindi na nila alam ang katotohanan. At minsan kahit ang mga teacher, nalilito na rin. Dahil minsan, nagiging source na lang natin Wikipedia, Google, AI. No? Di na natin minsan alam ano ba ang katotohanan. Kaya tayo dumudulog sa Panginoon sapagkat siya ang katotohanan, siya ang daan, siya ang buhay. Light. Look with love. Inspire hope. Guide with mercy. Heal and uplift. Teach and truth. So that in the end, we could say, mission accomplished, Lord. Because we were not just bearers of knowledge, we were bearers of hope, bearers of salvation. Amen.